Hello everyone! Ito ang mga ingredients sa ating lulutuing kakanin. So, ito yung glutinous rice flour at lalagyan natin ng asukal. Ngayon naman ay meron din tayong nakaredy na melted margarine. So, isasama din natin dyan at atin lang hahaluin at syempre, meron din tayong gatas. Ang paglalagay natin ng gatas ay unti-unti lang muna habang ating hinahalo. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelma's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kung dati ka naman, syempre, welcome back! Ngayon naman ay gagamitan natin ng wire whisk para samang-sama yung ating glutinous flour dito sa ating gatas para pinong-pino at wala yung mga lumps. Maganda yung itsura niya at makikita nyo rin kung ang itsura ba niya ay luto na. So ayan, kapag ganito na ang itsura niya, luto na siya. Kaya ang gagawin naman natin ay itatransfer natin sa isang container. Container or molder, pwede natin gamitin kahit ano. Pwede rin ang llanera, lalong-lalo na kung gagawin yung pambenta or yung mga disposable para diretsuhan na. So ayan, iplat lang natin ng ganyan. Ayan, ganyan lang kasimple. At pagkatapos nating iplat, iwan lang muna natin sa isang tabi at gagawin naman natin ang ating masarap na toppings. So ayan, iwan lang muna natin at gawin natin itong ating toppings. 1/3 cup na sugar lang ang ating kailangan at ating ika-caramel or tutunawin natin hanggang sa mag-brown. By the way, yung ating apoy dito ay medium heat lang din para hindi masunog itong ating asukal or itong ating caramel. Ayan, at kapag ganito na, lalagyan naman natin ng butter or margarine. 3 tablespoon naman na butter or margarine ang ating kailangan para dito. Continuous lang ang ating paghalo hanggang sa yung kulay niya or yung itsura niya ay maging ganito. Ayan, ito yung saktong-sakto to or tamang-tama na texture. At ngayon naman, kapag ganyan na siya, lagyan natin ng gatas. Ang paglalagay natin ng gatas ay paunti-unti lang din at habang nilalagay natin yung gatas, continuous naman yung ating paghalo.
Basta huwag niyong stop yung paghalo kapag nag-start na kayong maglagay ng gatas. Kasi once na yung milk ay inilagay na natin dito sa mainit, napakadali na niyang masunog. Kaya ingat-ingatan po natin. So ayan, unti-unting paglalagay ng gatas, continuous lang. Ang gatas natin kailangan dito, eto evaporated milk yung ginamit ko, 3/4 cup lang. At ayan, habang naghahalo tayo dito, malapit-lapit na ang end of the month. So abangan na natin kung sino kaya ang magkakaroon ng 500 GCash. Kaya naman, huwag kalimutang mag-like and share. Siyempre, lalong huwag kakalimutang mag-subscribe at tapusin lang ang video hanggang dulo at baka ikaw na ang may chance manalo. Ngayon naman, kapag ganito na yung itsura niya, lagyan naman natin ng isang lata ng condensed milk. So yan, ang gagawin po natin dito is dulce de leche. Pero dulce de leche, ganitong kasimple lang gawin. Gatas na malapot lang ang kailangan natin, konting evaporated milk, at syempre, butter or margarine at asukal na gagawing caramel. So, ganun lang po kasimple ang paggawa natin ng dulce de leche at hindi lang po natin dito po, magagamit. Medyo marami-rami po to. Kung doon lang sa ating kakanin na pang-toppings ang paggagamitan, dinamihan ko na rin kasi masarap din tong palaman sa tinapay. So, ayan, meron na naman tayong bagong tip. Ipagpatuloy lang natin ang paghalo hanggang mga 3 to 5 minutes. So ayan, kung nakikita nyo po na ganito na yung kulo niya at medyo nababawas-bawasan na rin. So ayan, maya-maya lang ng konti, meron na tayong masarap na dulce de leche na napakadali lang gawin. At higit sa lahat, pwedeng-pwede rin natin itong gawing yung dulce de leche balls. Pero pag ganun nga lang, gagawin yung at least 10 minutes yung paghahalo. Pero kung mga palaman lang at saka pan-toppings, 3 to 5 minutes lang natin lulutuin. Ayan, at kapag ganito na yung itsura niya, hanguin na natin at atin nang ilagay dito sa ating naka-ready na glutinous rice. Ayan, ako napakabango naman talaga. Nakakatakamang itsura. Parang parang yema, ganon. So, napakasarap. At yung dami po ng paglalagay natin ng toppings ay depende sa kung ano yung standard ng inyong tamis. Kung hindi po kayo masyadong mahilig sa matamis, kahit konti lang, okay lang yun, malasa na rin. Pantayin lang natin para naman maganda yung kanyang itsura. At again, mega love shoutout everyone! Mega love shoutout sa aking mentor Team Pasis. This is Bella, ang inyong kusinera. At maraming salamat pong muli at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!